kini pesticide na nakakusa musamot siya ka buka musamot ka karniro. So it's for the good of the sheep nga matubigan. Okay, let's find out what's this all about. Okay, let us read the Bible in the book of 1 Samuel chapter 25. 1 Samuel chapter 25, let's start in the verse 1 na lang siguro. 1 Samuel chapter 25. Okay, now Samuel died, and all Israel gathered for his funeral. Namatay na daw si Samuel, ug ang tanan jud katawan si Israel, nagtigom sila sa iyang haya. Kaya nga na siya kalab si Samuel because he is a good prophet. They buried him at his house in Ramah. So naanagya po na sa una biblical ning na ay luganan sa ilalang balay. O uban sa ilalang yuta ilubong. Ang uban gid sa kanang luganan jud sa cemetery yun. So gibulubong si Samuel sa balay raniya. Then David moved down to the wilderness of Maon. Unya si David kuno ni paingon na pud siya daan ilugsong siya dito sa kamingawan sa Maon. Okay, let's move on to the next verse. There was a wealthy man from Maon who owned property near the town of Carmel. Na kung dato kay nga tao ikan sa Maon nga grabe gid kuno ang iyang mga propiedad near the town of Carmel. Pila mo unsa magisaysay dili pila jud ang incarnero. He had 3,000 sheep and 1,000 goats, and it was sheep shearing time. So, 3,000 kuno ka kining unsa ni kakarnero. Now, when we speak about sheep, if you remember, ang karnero ni Job was 7,000. Dato gyapon kay siya. So mabutan na ni libo-libo ang imong mga hayop, is makonsider ka nga dato ka. Hallelujah. Kung dili ka mo dato, kung dili ka maghago. It's the legions that become wealthy. Walay wealthy nga walay naghago. O isa ka libo nga goats, and it was sheep shearing time. Tingtupi na dahil to siya ang panahon. Kaya naitingtupi nga time. Okay, next verse. This man's name was Nabal. Nabal means fool. Ang ngalan nga Nabal means fool or buang-buang. And his wife Abigail. Ang iyang asawa si Abigail was a sensible and beautiful woman. So gisay-say ni Lord pagpadayag niya ang book of Samuel, kang Samuel, unsa si Abigail. Sensible na siya, sense. Siya maing hunahuna, and then beautiful woman. Gwapa gid siyang babae. But Nabal, a descendant of Caleb, was crude and mean in all his dealings. Ang iyang bana na si Nabal, ngalan palang daan, wa may nada. So, makainunta nga, nagit sa Bible nga buutan babae, maparisan o bana nga way clarets. Pero, the story doesn't end there. So, matod pa, si Nabal, kaliwat ni Caleb. Caleb is kining good ang iyang account. Kay Joshua, sila ang mga strong, courageous nga mga children of God nga nang hasgid mo adto sa kanang sa Kanaan para ilang i-scout unsa gid ang land of Canaan. So, dautan kuno, pertijud kuno ka, dili maayo batasan si nabangalan palangdaan na dili na maayo. Now, let's move on to the next one. When David heard that Nabal was shearing his sheep, he sent 10 of his young men to carry his message for Nabal. Kaya di ba nauna si David is nagtago-tago kay patyon siya ni Haring Saul ug sundan jealousy and envy. Nga si David is nakapatay og 10,000 niya patay kontra niya pag-away sa mga tambourine dancers nga si David nakapatay og 10,000 and si Saul nakapala 1,000 dito siya nagsugod nga nalain ang iyang
ginhawa. So naglagot siya, and because the king has the great authority, whatever will come out in his mind, it becomes law. And anybody who will disobey it will be punished. Okay, so si David, in taon nga, nagkalisang-lisang intang tago-tago, kay patyon lang isya niya, may rabang isa rin nangita, tanan sundalo, pati si Saul, lumubon-uban, pangita, kay patyon lang is David. Okay, but I remember, if you remember the sermon that I had given weeks ago, that about hidden, that your life is hidden in God through Christ. When God is with us, our life is hidden. Sa kinsay gusto nga mupatay na to, kung gitaguan tas Ginoo, di pa jud ta mamatay. Ingana lang na siya. Hello, if you remember my message weeks ago, or bago pa siguro, bago pa to, hidden. Your life is hidden in God through Christ Jesus. That is why, bisan si David, tibuok na mga sundalo sa Israel, pati pa ang hari, ni uban kay patyon lang si David, isa ra gi pangita, perting daghana nangita, apan wa gid nakita, tungod kay kung inuban nato, tapigan tas Ginoo. Ganon lang yun. That is why siguro natong ang Ginoo nagtapig nato, di kay ang yawa mo nagtapig nato. Kay kung yawa nagtapig nato, na, hallelujah, ubi tabuy as yawa, di kita gapon, aluay gapon atong kinabuhi. But thanks be to God who gives us the grace and mercy of the Lord, that He has given us the freedom from the hands of the enemy, because I was once a victim of the enemy. O sa to nagpadala si David og napulo niya ka mga sulugoon dito sa Mount Carmel, kay matud pa na siya tuyo na ihangyo niya sa dato nga tao. Let's move on to the next one. Peace and prosperity to naapay greetings. Naapay pangatahuran, peace and prosperity to your family, to you and your family and everything you own. Naapay greeting. Nagdakit. Nag-declare pa og maayo, positive sa ang Nabal, o sa iyong pamilya, o sa tanang mga kabtangan ni Nabal. Let's move on to the next one. I am told that it is sheep shearing time. Nagisultian man ko nga tupi karon. While your shepherds stayed among us near Carmel, we never harmed them, and nothing was ever stolen from them. So nagpanayagid nga, wala jud mi, dili mi dautan nga tao kay wa mi nang hilabot sa imong mga sheep. Kay kung shearing time, it means ang mga karnero nagtipok dito ka, ready to be sheared. Kaya ang tao nga nairespeto, di man gid bang hilabot. Hello. So wala joy na kawat o wala joy na nawala bisag isa sa imong mga kayupan or mga propiedad. Next, move on to the next one. Ask your own men, and then they will tell you this is true. Sa pangtanaan ng imong mga tao, o sila masulti nga Ginoo di magsulti. So would you be kind to us, since we have come at a time of celebration? Please share any provisions you might have on hand with us and with your friend David. So may kayong approach. Yan siya nga. Kay kung tingtupi, naagid po na ihawon nga hayop para sa manupihay. Kay dili man to pwede isa rin manupi. Imagine, 3,000 ka sheep. So dagang gid mo manupihay. So kay dagang manupihay, apil na siya ng kaon, anak. Kaya mga pagpunta sa unahan. Siya nga, kaya niabot, kaya since we have come at a time of celebration, so to share is a celebration. Kung tingtupi celebration na, why? Mabawaan na to na. So please share any provisions sa pwede ba ka nga makahatag o bisan any provisions nga imong ihatag with us and with your friend David. Si David was anointed already as the king of Israel, but he was not on the throne because of jealousy and envy. Next slide. David's young men gave this message to Nabal in David's name,
and they waited for a reply. Hapot sila sa may tubag ni Nabal. Let's move on to the next one. Who is this fellow David? Who is this fellow David? Sa kinsa man ning tawhanan nga dapit. Nabal sneered to the young men. Ragi, nag-aso-aso ilong ni Nabal nga nakadungog nga ingato ang tuyo ni David o sa imong tao. Who does this son of Jesse think he is nga? Murag si kinsa ning anak ni Jesse. Kaya kailan mo si Jesse nga si Jesse intad ordinary retaw nga tao. Ay mga panahon nga atong kaliwat i-look down sa tao nga dato na. Ay mga tao ay nga ni asinso na gani i-look down ang pamilya, i-look down og sa tong anak. I-look down ang pamilya, i-look down ang anak. May mga tao ay nga. So kana mga tao mo look down, it means they are fool. They are of God. Kaya kung iyan na kasi, di man ta mo look down because the Spirit of the Lord will not look down anybody because we are just equal in the sight of God because we are all created by same God. And there are lots of servants these days who run away from their master. Isa nga, pagkira bang naghanak ro mga sulugoon nga nanibat sa ilang mga agalon. So negative kay siya gunahuna. To the pure, everything is pure. To the impure, everything is impure put. Let's move on to the next one. Should I take my bread and my water and my meat that I've slaughtered for my sharers and give it to a band of outlaws who come from who knows where? Di ba naalagi kunoy? Naalagi kunoy ihawon lagi? Nga, mga hayop para ipakaon sa manunupihay. Ay, sharing time is a celebration moment or celebration time. Hoy, ko bang bahin ang akong tinapay o tinapay tubig o pagkaon or sudan nga akong ipaihaw para sa akong manupihay? Ihatag lang ako ng mga tao nga wako kabulog asa ni gikan kinsa ni sila. So na mga tao nga ingana bitaw kinaiya. Nga namaay kinangayo, napakiluoy tag pangayo for good. Wala ni hatag. Wapag ginihatag ang pulong pagid ang statement, sakit pa jud ka istanan. So murag kag iro nga gi paak. Di ba murag iro nga gi paak. Nag-aw-aw pa, hadlos in aw-aw, napaakan pa kag istorya hindi mo. Hallelujah. So nga nahitabo sa mga sakop ni David nga hindi sugo para lang makakaon sila kay gutom kay sanan kay syempre dili na bigay kakabalon. Okay, let's move on to the next one. So David's young men returned and told him what Nabal had said. So pagbalik sa mga gisugo ni David ng mga batanon ng mga sakop niya, sulti nila ang gisulti ni Nabal. Let's move on to the next one. Get your swords pagkadungog ni David nga ingato ang reply ni Nabal. Ingons ni high blood si David. Ngayon siya, pangwaay espada. David's reply was as he struck on his own. Then 400 men started off with David and 200 remained behind to guard their equipment. Tanawa. Nasukog ay si David. Ngayon siya, pangwaan ang espada. Unya matod pa, ang 400 ka mga tao ni David, nagsugod na. Pangwas ng espada kay makibira na. Kay, dili mong tagiran ng tuyo ni David. Peace, the counter peace. Mayong approach. Pero ang isang nadautag kinaiya, nakapahay blood David. So na yung mga panahon, bisag tarong ta, maayo ta nga tao, noted na ni Lord nga maayo ka, apan kung dautan nga tao, magsurang-surang nimo, makatilaw sila sa imong baba. Dili pasabot nga, siya na ta, di na ta masuko. Bisan si Lord nasuko. Si Jesus nasuko. Gisi pa niyang lamisa dito sa, dito sa kining, sana do sa templo, atod pa, kaya iya ko nung balay, must be called the house of prayer, not the house of merchants. Hallelujah. Okay, now let's move on to the next one. Meanwhile,
one of Nabal's servants went to Abigail and told her, David sent messengers from the wilderness to greet our master, but he screamed insults at them. Kay si Nabal, nato man lagi, isa sa mga servants ni Nabal, ni-report po ni Abigail nga asawa ni Nabal. Ingon siya nga, nagpadala ba yung mga mensahero si David? Gikan sa wilderness, aron kanang himamaton ang among agalon nga imong bana, but na sagit imong bana, i-insulto sila. Next verse. These men have been very good to us. Isa katong mga tawanan to sakop ni David pa. Maayo kay sa amoa, and we never suffered any harm from them. Wala gid mi na unsa nila. Wala mi nag-usa. Nothing was stolen from us the whole time they were with us. Si David is gid siya abuser o relationship, abuser o mga property and anything. Because once the Lord is with us, the integrity, the purity, the sincerity must manifest. We have the Lord and we fear Him. Wala kadlukan ng mga tao. Nga, won't say mawala nila. So let's move on to the next one. In fact, day and night, they were like a wall of protection to us and the sheep. So maiking report sa sulugoon ni Nabal. Ang ni-report kang Abigail siya nga, gani, adlaw gabi, sila gani ga-protect namo o patipod sa mga karnero. Next verse. You need to notice and figure out what to do, for there's going to be trouble for our master and his whole family. He's so ill-tempered that no one can even talk to him. Grabe siya kung kinaiya si Nabal. Walay, basta maka-istorya siya. Istrikto kay sanan, hangol kay sanan. Isa kinanglan imo ni ma, hunahunaan. Amon nga, tato, kay naadoy, trouble, may tabos niya, o sa whole family. Kay patigin niyang dautag kinaiya, o walay, baka dare o istorya niya. Next verse. Abigail wasted no time. Wa na naglangan si Abigail pagkabalo ning agoy delikado gining kinaiya sa pana. So bisan pagdato ta kung atong kinaiya di maayo na delikado. So she quickly gathered 200 loaves of bread, 2 wineskins full of wine, 5 sheep that had been slaughtered, nearly a bushel of roasted grain, 100 clusters of raisins, and 200 fig cakes. She packed them on donkeys. Ang pikas, gasulong na kay patyo na si Nabal og iyang pamilya. Ang pikas, ang iyang asawa na ba, man ang nahitabo. So, sa nahitabo, kung tanaw ni mong duha ka partido, delikado ang pikas. Kaya nagdala ng-espada kay patyo ang si Nabal og iyang pamilya. Pero si Abigail, lahi ang iyang dala. Peace offering. Peace offering. So sa nitabo, perting daghana 200 loaves of bread. Duha dayon ka wineskin full of wine. And then 5 ka sheep nga gi-ihaw o isa kuno ka bushel or basket of roasted grain, 100 clusters of raisins and 200 fig cakes. She packed them on donkeys. Kung imong tan-awon, 50 juning daghana. Kung imong analyson pag-ayong istorya, opposite og kinaiya ang duha. Naibana og asawa nga opposite og kinaiya, ang isa dautan, ang isa maayo, ang isa ganit or hakog, ang isa generous. Na yung mga magdiayon ingana. Ang isa hakog, ang isa generous. Ang isa istrikto, ang isa dili. Napoy uban, pareha sila kinaiya. Di ba sinabil, di maghatag? So, kailas nila. Ang akong ihawon nga para sa kanang mga manubihay, ihatag na nakos ilaha. Si Abigail, wala naging anag huna-huna. Ngayon, kikining atong maayong huna-huna, respeto tag tao, makasave sa atong life. Okay, let's move on to the next one.
one said to her servants, "Go on ahead." Isa, una na ko. So, ito mo nakabalos na at ipanghimo ni Abel katong ipanggamit ng pagkaon. Wala. May mga panahon nga ayaw gisaba-saba kay aron dili na magbutok sa mo. Amen. I will follow you certainly. Sa una lang. Musunod ra ko. Oh, musunod ra ko ninyo. But she didn't tell her husband Nabal what she was doing. May mga panahon nga naatay mga moves nga dili ibahibalong na last partner aron di magubot og ayo. Amen. Padayag ani. May mga panahon nga. So, let's move to the next one. Mababaw na tong story. As she was riding her donkey into mountain Raven, she saw David and his men coming toward her. Rider siya, sakay siya donkey. Matud pa na ana siya dito sa bukid, matud pa kita ni si David nga ikonpod niya. Tagbo silang duha. Let's move on to the next one. David had just been saying a lot of good it did to help this fellow. Tingo siya. Matud pa, kining nagsulti ko na si David, a lot of good it did to help this fellow. We protected his flocks in the wilderness and nothing he owned was lost or stolen, but he has repaid me evil for good. Sapot kining tawhana maayo kaayo among kakisama wa jud bigilagtan niya unya karon mo ni palos aga aso-asong ilong ni David og iya mo nauna ga kuan gyud high blast David paingon dito. Di ba so? Tubig og kalayo magtagbo. So let's see the next verse. May God strike me and kill me even one man of his household is still alive tomorrow morning. Sa kasuko ni David, ingos David. Nga birahan kos ginupatyon kos Ginoo. Kung naay isang mabili nga buhi sa iyang pamilya, tungod ani buha. So, intention gid siya. Naagid siya intention. Patyon tanan ang household ni. Nga naman tanan. Para walay mo revenge. Walay mo retaliate. Next verse. Unay plano ni David sa kasuko. When Abigail saw David, she quickly got off her donkey and bowed low before him. Pagkita ni Abigail and David, naog siya sa donkey, ni bow down siya, sign of respect. Next verse. She fell at his feet and said, luhod pagid si Abigail at sa atubangan ni David, I accept all blame in this matter, my Lord. Sa nga, ako ray, ako nalay kuani anang imong ako nal i-blame sa tanan nimong kapungot. Please listen to what I have to say. Sa may naulang din sa akong isulti. Ingon siya. Let's move on to the next one. I know Nabal is a wicked and ill-tempered man. Tukan sina Abigail sa kang David sa iyang bana nga kabalo majud ko nga akong bana dautan og dali ra gyud. Akong bana dautan og ulitan. Hello. So na mga asawa nga ang bana o dautan og ulitan. Unya, isa pa, kining akong pachud. Please don't pay any attention to him. Sa akin na lagi, bali-bali hatong iyang pagkadautan. He's a fool. Buang-buang siya. Just as his name suggests. Okay. So ang atong ngalan, padayag meaning anak. It's not a mistake. Our name is not a mistake. There's a message behind it. But I never so young and you said, wala man ko ito mong ipadala ng mga tatanong sa mua. Next verse. Now the Lord surely as the Lord lives, and you yourselves live, since the Lord has kept you from murdering and taking vengeance into your own hands. Let all your enemies and those who try to harm you be as cursed as Nabal is. Ingon si Abigail. Nga, ingon ang ginubuhi
Ug matod pa, kay ang buhi man ang Dios nga nagtipig kanimo ug nagpalikay kanimo sa pagpatay ug pagpanimalos. Matod pa, let all your enemies and those who try to harm you be cursed as Nabal. Pabuti, sa to, nag-declare siya na ang mga enemy ni David ma-under curse as Nabal is. Kaya mo lang, kung siya malagi itong klase nga asawa na manidapig sa iyong bana. Hello? Opposite man. Hello, lisod man kayo siya magsulting positive sa iyong bana nga negative kaysa na. Nga ma-curse ang mga enemy ni David as matod pa, as Nabal is. Because to become like fool is a manifestation of curse. Kung mura tagbuang-buang is a manifestation of being cursed. Kanang taong mura buang-buang is a manifestation timail kana sa pagkatunglo. Hello. So next verse. And here is a present that I, your servant, have brought to you and your young men. Sa mo ni akong gasan, akong gidala para sa imong mga sakop. Para nimo. Next verse. Please forgive me if I have offended you in any way. Maedyo kikinis abigil. Wapa pa siya, maay pa siya kinaiya. Generous pa siya. And siya nga, pasaylo ako kung offend ko nimo kuan ko nimo sala ko nimo offend ko nimo nakasakit ko nimo. The Lord will surely reward you with a lasting dynasty, for you are fighting the Lord's battles and you have not done wrong throughout your entire life. Nag-declare si Abigail o positive kang David nga long lasting ang in dynasty, ang in paghari. Kabaluman siya nga i-declare na siyang hari pero wala pa ka lingkod. Oh, nanay i-declare karong bagong kapitan pero wala pa ka lingkod kay di pa pwede mo lingkod diretso ko na magpay process anak. Hello, di ba nanay declare karong bagong kapitan, bagong mga kagawad, bagong mga officials. Pero di pa sa kalingkod. Kaya di tungod kay wala pa gipalingkod na may term ana nga ilasang kung ano lang ilang opisina. Aron maka-prepare po sila. Ka-prepare po ng pikas o sa ilang mga pamalaot na ilang ipahimutan. And you have not done wrong throughout your entire life. Wala man yung kikihimo nga lautan sa timok mong kinabuhi. Next verse. Even when you are chased by those who seek to kill you, your life is safe in the care of the Lord your God. Nagwali na sa Abigail. Di ba? Nagwali sa Abigail. Sabi sa ikaw, gilakag ka, ginakuan ka sa mga kundalo, matod pa, arupatyon ka, apan ang imong kinabuhi na safety in the care of the Lord your God, secure in His treasure pouch. Treasure pouch, ha? But the lives of your enemies will disappear like stones shot from a sling. Na prophecy, nag-prophecy po siya, nag-prophesy siya. Apan ang mga kinabuhi sa imong kaaway, mahanaw, sama sa bato, mga bato, nga naasa saplong. Di ba? Ang bato nga nasa saplong, mahanaw. There was a word of prophecy from Abigail. Next verse. When the Lord has done all He promised and has made you a leader of Israel, sa diya nga gihimo na si Ginoo ang iyang saad, kung naghimo nimong leader sa Israel, let's move on to the next one. Don't let this be a blemish on your record. Sumurag na himong propeta si Abigail through the words nga hindi padangat kang David nga nag-init ang ulos ka suko. Ang nagpacify sa anger, hatred, vengeance ni David is Abigail, nagigamit si Ginoo. Not just the presence of Abigail or gifts of Abigail, but the words that God gave Abigail to speak to David.
So then your conscience won't have to bear the staggering burden of needless bloodshed and vengeance. Aron nga ang imong konsensya. Dili na may mong matud pa magsagor og burden para lang mag-shed blood sa needless nga dili angay na nga paagasag dugo. And when the Lord has done these great things for you, please remember me, your servant. Kung bato na si Ginoo kining mga butang nga giingon niya, ayaw lang in taon pugog kalimti. So na siya humility. Nindot gid siya kinaiya. So na ay mga babae nga gwapa pa, buutan pa, humble pa, generous pa, maparisag buang-buang ay kalim ay kabalaka kay na ay gi-reserve ni Lord nga good and right and perfect match for you. Just wait the right time. Hello, dato? God has planned ahead of His purpose for everyone's life. Amen. Let's move on to the next one. David replied to Abigail, praise the Lord, the God of Israel, has sent you to meet me today. Dalaygon ang Ginoo nga nagpadala nimo karong adlaw aron mo tagpo nako. Hello? Nawala ang nagkalayo, nagkapungo ni David. Pagkakita, dili lang sa beauty ni Abigail, but the words, the message, and the gifts that Abigail has. Sa dalay ko ng Ginoo, wala na ingon nga, ayaw na ko, ayaw na ko ba na, takga nga. Hello? Let's move on to the next one. Thank God for your good sense. Minaw po si David. Kaya makasabot, tapos minsan maminaw dito, dili ito insert. Salamat sa Ginoo sa imong maayong panghuna-huna. Bless you for keeping me from murder and from carrying out vengeance with my own hands. Salamat ka, ikaw nakapaggang nako, nga di ko makapatay karon og ako mga sakop. O di ko makapanimalus. So, yung mga panahon nga, kining atong kapungot, halos makapatay ta. Salamat sa Ginoo kanay gamiton nga di ra gid inta mahitabo, ang dili angay mahitabo. Okay, next verse. For I swear by the Lord, the God of Israel, who has kept me from hurting you, that if you had not hurried out to meet me, not one of Nabal's men would still be alive tomorrow morning. Siya, kay kung wala pa ta nagkita, ugma pa ta nagkita, di nakakakita na ko. Kay patay na yun ang tanang membro sa panimalay ni Nabal. Okay, ugma, wala na'y mabuhi. Sa ato pa, kinanglan mo take action ta before the negative will happen. Amen. Ayaw o i-delay ang leading sa Ginoo to do something to stop trouble. Hello, next verse. Then David accepted her present and told her, return home in peace. I have heard what you said. We will not kill your husband. Wala na ingon si David. Sige, ikaw buutan. Katuran mong bana ang patyon. Hello? Na? Ulias kalagot si David. Tungod sa mensahe ni Abigail nga gihatag ni Lord. I believe it's guided from the Lord. Because it all shows in the showbiz are scripted. All words nga mugawas are from the script of the Lord. Hello? Praise the Lord. Sa dili na sige, uli nang malinawon. Ako na nadunggan tanan ni mong giingon. Dili na namo pat yun imong bana. Pero namatay yung bana. Kaya ano, dili si David nagpatay. Si Lord mismo nagpatay. Next verse. Kailangan natin sa itabo. When Abigail arrived home, she found that Nabal was throwing a big party and was celebrating like a king. Sa ito ganina, sharing time is celebration. Ang pagtupi nga panahon is celebration. Hello?
O matod pa pag-abot ni Abigail, tungod si Nabal, nag-enjoy na gid sa party, wa siya kabantay ni asawa, wa dito sa party. Hello? O matod pa, mura ko na siya hari. He was very drunk, pero tinubugan ni Nabal. So she didn't tell him anything about her meeting with David until dawn the next day. Wala nag-istorya. So, may mga panahon nga ang imong gibuhat, ang imong gihatag, ang imong katagbo, ayaw na ipasaba sa imong bana aron walay gugot. Basta kay wala po ka nakimo, daot. Amen. Hello. So, next verse. In the morning when Nabal was sober, his wife told him what had happened. Pagka mata na ni Nabal pagkabuntag, gisulti na ni wife niya ang naitabo. As a result, he had a stroke. Gihabla siya. Pagsulti ni Abigail kang Nabal sa iyong gisulti. High blood si Nabal, na-stroke siya, and he lay paralyzed on his bed like a stone. Na-stroke siya, na-paralyze siya, mura siyang batong nigahit. So next verse. Next verse. About 10 days later, the Lord struck him and he died. Pagka-paralyze niya atong adlaw, 10 days pa. Anak pa siya na matay. Nga naman kang 10 days pa, may tigitagaan ni Lord og allowance to repent. But wala na repent. Hello. Now, stop sa tagiya sa scripture. Our topic, isa dito atong topic. Sharing or think to be. Sharing, think to be. Okay. Ito, tung to be is kuhaan ang buhok. Sa tun, ingon sa Proverbs, the glory of the young man is their strength, and the glory of the old man is their gray hair. Hair means glory, power, or crown. In the New Testament, the hair of the woman is a crown to her. Ang bahok sa babae, the corona, glory, crown, power, honor. Hello? Di ba lahi dyan tanaw ng babae nga? Ubuk kay buhok, or katong taas buhok at sadakan. Masamot ka beautiful ang babae kung taas ang buhok, taas na buhok nga atimado. Hello, kung batanong ka lagi. Hindi pa nakunog. Okay. So, kung sa'y patabot anak, kung si Nabal is nag-hire o manunupi sa iyang sheep, ang nag-sheared sa iya, ang nagtupi ni Nabal was David. Nabal hired shearers to shear his sheep. But David sheared Nabal's life. Ang nagtupi, ang nagputol sa glory, honor, crown ni David, it was, ni Nabal, it was David. Diba? Kung shearing na iputlo, na ikwaon, wala. Naa. Again, the hair, the wool is glory, power, crown. Hambugiro naman kasi Nabal. Na ang gigamit nga mo shear, mutupi ni Nabal, was David. O wala lang siya gitupihan. Before siya gitupihan, after siya namatay siya. Hello. So again, pag-shear, pag-intupi, naiputlon, dili. Naiputlon na ay kwaon. This week, nako'y lakaw. And then,
nagingon siya sa ako Actually, akong lakaw is, nagkanto po ko sila kay, adto man ko, nag-send siya photo sa akong messenger. Na siya picture sa akong messenger. Kanang duha ka rilo. Ingon din siya sa next nga photo pag pasura na ako gift nimo. Adto 1 o 31. Yung 1. Yung ko nga, sige, thank you so much daan, Ana. Uma na kumuanha kay busy. Uma pa ko makalugar ka na. So, kung ka na pagka next atong adlaw, pagka itong 3 na ka nag-adto. And then, nag-istorya mi. Ayun siya, pastora. Si pastor, nabot na yung igsuon. Siya nga, kang pastor ko, anan na siya, nagsimpa kong manghod. Ayun na siya manghod kay, gilab doon niya ang pastor. Gumain na kay, gilab din mo yung pastor, ang nag-respeto rin yung pastor. Siya, kabalo ba ka pastora? Ingon to siya. Kabalo ba ka pastora? Nga kanang pastor nga, pastor sa kumanggod karon. Muna siyang giingon sa isa ka pastor. Nagikan silang simbahan. Sakit kaintugan gisultian po niya. Nasa gitnang gid siya nga nawala ng pastora sa ilaha kay kanang ni-out na lagi kay mamuhat outside sa ilang ministry. Ang sa giingon ni Lord sa kuha diretso. Ang kung kabalo ba kaon si meaning, anak? Gitupihan sila. Gikwaan sila. So ito, tupi is kwaan. O glory, crown, honor, power. Hilom siya. Yan ang sabi to, pastora de Ayno. May mga panahon nga ingana. Maabot gid ang sharing time ting tupi. Kung unsay atong gipanghinambog, unsay atong kwaan ta, pero dili po tahod na. Kaya lisod ba ng tupi nga upaw? Ito sharing is, tupihan nagkakwaan lang ka. Halo? So muna, musugot tag sa dili, na ay mga areas na to, na ikwaon ni Lord sa ato, pero, mutubo naman na, pulihan naman na ni Lord, di ba? Kung tupihan ang karniro, mutubo dili. Mutubo. That is why we need to understand the principle of the Lord that there is really a sharing time na iting tuping nga time na ay walaon sa Ginoo apan pulihan ra ni Lord. Amen. Okay. Now, if we are going to go to the again ang nagtupi ni Naval si David. Hello. Now, dito sa taas, ang Goliath and David. Si Goliath, kabalo pa sa istorya, inanak ko rin ang scripture o di kamalangan para makatubas lain na scripture, kaya very common naman. Diba si Goliath, grabe ang iyang glory, crown, honor, power. Pero kinsaray ni tupi niya, who sheared Goliath? David. Hello, ang nitupi ni Goliath, si David. Kasi dito, parang po dito ko kanaban, namatay. Nakuha ninyo ang message? Ang mga dautan na tupihan, kay mura magyapon, dautan magyapon sila, kung dili patyon. Pero dili na mo kartay, mo spread ang ilang kadautan. David shared the honor, the crown, the power of Goliath. Ngayon panahon, mahitabo because sharing time is not at all times. There is a sharing time talaga. And if we understand this principle, di na magdapit, magsakit atong dugan, ato na lang tugutan. Kaya wala na tayo mahimo, anak. It's the Lord's plan. He has a purpose. Amen. Nakalimot man dyan ko, palig ko pangita diya o connect man na center. Palig ko pangita karniro diya ng baga na o wool. Okay. So again, sharing. Usugot tag sa dili, kitang tanan mo agi taog sharing. Walay tao,
Pero sa ato walay tao nga dili pwede nga putol ang buhok, dili putlan ang iyang buhok. Kita gyapon ko sa internet nga ang iyang buhok perti na tiyong taasa. Sa to katong sa pangbata sa si Rapunzel, si Rapunzel taas ang buhok. Muotoy gihinungdan nga nakakatkat tos balay itong kuan tungod sa buhok ni Rapunzel ba ito nga story? Hello? Di ba taas nagkikaisanan, taas nagkikaing buhok? Usugutog sa dili, kitang tanan mo agita nga, tupihan ta ni Lord. Waan tag atong gipanghinambog, aron nga dili mo samot ang atong pagpanghinambog. Amen. Hello? And we should accept the reality that really comes, and we should not be hurt of it. Inga na. Hello. So kinahanglan nga tupihan ka ng baga kay siya o baga kay siya kon nga taas na gid siya nga dalago. Okay. Now matod pa din let's move on to the next one. Okay, na ay dili ipa-share ni Lord. Deuteronomy chapter 15 verse 19. Deuteronomy chapter 15 verse 19. Na dili patupihan ni Lord. Kinsa ka nang dili patupihan ni Lord? 15 verse 19. Deuteronomy chapter 15 verse 19. Okay. Ako nang basahon kay murag nagham. You must set aside for the Lord your God all the firstborn males from your flocks and herds. Do not use the firstborn of your herds to work your fields, and do not share the firstborn of your flocks. Dili kuno pwede ilain kuno para sa Ginoo nga inyong Dios ang tanang kinabagulangan nga mga hayop sa inyong kahayupan. Ayaw sila matupad, do not use the firstborn of your herbs to work on your field. Ayaw trabaho ang unang kinabagulangan nga mga hayop, unang anak sa mga hayop. And do not share the firstborn of your flocks. Dili tupihan. If you remember, Samson never shaved his hair because his power, his strength, his crown is from his hair. Natupihan man gid sa Palestine tungod sa drama, tungod sa bride. Datungan man si wife niya. Asa man gyud ang weakness o sa man gyud na gikan ang iyang strength. Gikan daw sa iyang buhok. So pagkabalo sa kaaway nga ang iyang strength, gikan sa iyang buhok. Giupawan as in upaw gid siya. Og nawala gid ang iyang strength. Hello. So dili kuno tupihan ang mga kinamagulangan nga mga hayop. Dili po ipatrabaho. Kalahi lang trabaho. Praise the Lord. Okay. So mo na ang ingon ni Lord. Let's see the other story. Praise be to God. Genesis chapter 38 verse 13. Genesis chapter 38 verse 13. Okay. Someone told Tamar, look, your father-in-law is going up to Timnah to shear his sheep. Okay. Ingon kang Tamar, hoy, ang imong ugangan, paingon sa Timnah kay utupi sa iyang karnero. Let's move on to the next verse. Tamar was aware that Shelah had grown up, but no arrangement had been made for her to come and marry him. Ingani manggod siya,
For example, ang isa ka babae, nakamingyo siya, na namatay iyang bana, dapat, maminyo siya, isa igsuon na po siyang bana or parentis siyang bana. Nagpaabot-abot siya, o kinsa jud ko na yung makik-arrange pag may wala majud to. So she chased out of her widow's clothing and covered herself with a veil to disguise herself. Okay. So, wa man nagbali-bali aron maminyo siya sa ilang parinti, sa igsuon. So, nag-disguise daw kuno siya. Matud pa. Nagsuot siya og kanang panapton sa balo, and then ay bilo dayon nag-disguise siya sa iyang kaugalingon. Then she sat beside the road at the entrance to the village of Ene, which is on the road to Temna. Okay, let's move on to the next one. Judah noticed her and thought she was a prostitute since she had covered her face. So, kini si Judah is, mo na igsuon ta sa pan. Nakabantay si Judah nga, na babae, abi niya prostitute. Kaya nag-cover-cover man kuno. So, ang ilan yung prostitute dito, mag-cover-cover. Ang ato, kay halos, di naman magsanina. Oh, ubo naman kay short pa, no, garsones, o sana. Ila mo cover. Ang prostitute nila manapay kaulaw. Maulaw pa ilang prostitute, mo cover silang naong. Outside Israel, ang mga prostitute ay halos di na lang magsanina siguro. Sa ilahi, maulaw. Next verse. Okay, verse 16. So he stopped and propositioned her. Let me have sex with you, he said. Because NLT is direct siya sa iyang kwan. Ingon si Judah, makikilawas ko nimo, he said, not realizing that she was his own daughter-in-law. Iyarang daughter-in-law kay father-in-law man si Judah. Oh, how much will you pay to have sex with me? Said, pila may akong ibayad nimo? Kaya prostitute lagi mo, magpabayad. Tamar asked, okay, let's see this the next slide. I'll send you a young goat from my flock. Judah promised. Insya. Sige. Padalaan ta ka o kisa ka, batanon nga, bata pa nga, kanang sa kanding. But what will you give me to guarantee that you will send the goat? She asked ingon si Tamar. Unsa man po imong i-guarantee nga imo jud ihatag nako ng imong kanding? Rabi po siya, no? Maingay po siya mo, niniguro po siya. Niguro siya, maminyo siya, niguro po siya kung siya ihatag. So, maingay na magsinigurista di po, no? Okay, next verse. Hallelujah. So, what kind of guarantee do you want? Ingan siya, saan na-guarantee ang gusto? She answered, leave me your identification seal. And its cord and the walking stick you are carrying. O sa walking sticks, ato ba, tigulang na yun. O, kaya na may walking stick, siya nga. Sa man nga garantiya, imong ikuan sa ako, aron nga, hatay na ko akong bata nga kandi. Yan siya, leave me your walay identification identification seal. Oh, and its cord, o ang cord, o walking stick, nga imong gidala sa ato pa mag-uli. Taon si Judah, nga wala na sungkod. Oh, so Judah gave them to her. Wala pud ka balibad sa ay na lang po nagbugtan. Grabe po ng imong requirement. Oy, oh. So sa to, then he had intercourse with her and she became pregnant. So nabuntis siya. Next verse. Okay, next verse, then na to. Afterwards, she went back home, took off her veil and put on her widow's clothing as usual. Uli siya. Oh, kuha na niya yung veil, yung bandana, kuha na ito yung sanina sa pagkabalo. Next verse. Later, Judah asked his friend Hira the Adullamite to take the young goat to the woman and to pick up the things he had given her as his guarantee. Nanugo siya, sige, atong bata ang kanting. Ihatag atong prostitute ng babae. Kaya mo na akong isaadi. But Hira couldn't find her. Si Hira, nagkapulaging pangita, asam itong bayhana to. Next verse. So he asked the men who lived there,
Where can I find the shrine prostitute who was sitting beside the road at the entrance to siya? Asa man to nato makita to babae na malikis ang dungog nga naglingkod dito at dapin sa kining sa kasada dito sa entrance sa inim. We've never had a shrine prostitute here. Siya, wala min tawo may prostitute diri. So naadi ko ng lugar nga wala gi prostitute. They replied. Next verse. So Hira returned to Judah and told him, I couldn't find her anywhere. And the men of the village claimed they've never had a shrine prostitute there. So, sulti po to niya nga, wala man sila nakita niya. Wala man ko yung prostitute dito nilapitas ila ha. Next verse. Then let her keep the things I gave her. Sa sige, namang ko'y butang nas iya ha. Iyan na lang to, mo na lang to ipakita. I sent the young goat as we agreed, but you couldn't find her. We'd be the laughing stock of the village if we went back again to look for sana. Mahimo kitang katawan na nani ito. Magsigigog pangita atong bayhana. So, mahimo kitang katawan na nani ba? Oh, next verse. About 3 months later, imagine, tulo pa ka bulan, anak pa ni, nagkuan siguro, nag-morning sickness siguro to si Tamar. 3 months pa ni, pakita, ni patimaw. Judah was told, Tamar, your daughter-in-law, has acted like a prostitute. And now, because of this, she is pregnant. Ni-report ng iyang body ni Judah. Si Tamar di nga imong daughter-in-law, nagpakaroon nga prostitute o karon na buros na siya. Bring her out and let her be burned. Judah, di man siya. Ipagawas na. O sunuga na. Judah demanded. Suko kay si Judah. Giaiblad siya. Oh, ang iyang gidumilian, mo iyang nahimo napilian. Next verse. Okay. Tanaw na to ang sanitabo. Okay, next verse. But as they were taking her out to kill her, okay, ang sugod ni Judah, pagawas na kay takya na, ato ng pakyon. She sent this message to her father-in-law. The man who owns these things made me pregnant. Ang tag-iya aning mga butanga, moon ay nagpabuntis nako. Look closely, whose seal and cord and walking stick are this? Tanawan ni gisa tag-iya. Kaya kung wala pa to, patay siya. Pati ang baby. O, dili mabisto si Judah sa iyang pagka-active. Kabalo na mo. Kung sa'y active, ang sa nga active, pagka-active. Next verse. Hallelujah. Judah recognized them immediately and said, she is more righteous than I am. Anak pa siya. Kung sakuan pa, right pa siya nako. Naisahan siya. Hello? She is more righteous than I am. Matarong pa siya nako. Because I didn't arrange for her to marry my son Shelah. Kay wala daw niya gipaminyo si Shelah sa iraha. Kay siya may maminyuan niya. And Judah never slept with Tamar again. Wala, kay di mo siya kanay Tamar. Wala gid siya ni bali kuno, wala gid kuno siya ni kigdulog utro. So sanitabo, let's move to the next one. Hallelujah. When the time came for Tamar to give birth, it was discovered that she was carrying twins. Twins pag iyang anak. So, again si Judah nag-shear, nagtupi sa iyang karniro. Pero ang nagtupi ni Judah, si Tamar. Kining atong pagkaisog, pagkakinsata, na aray gamitos Ginoo nga mo tupi kung kinsata. Hello? Dili forever nga walay gamitos Ginoo nga mopakgang sa atong atong crown, atong power, atong glory, atong honor, atong panghinambong. Pero panglimti po na sa ato. Diba? Human ang karniro matupihan, looks good na or looks bad pa rin? Looks good. Diba? Kaya mawala naman tong katong naglukot-lukot ng wool, pangit ng wool, tsada na tanawon. Pero it's painful sometimes
because he used to it. But God wanted nga magamit to siya pagayo. Diba ang wool nga natangtang kagitupi, magamit dili. Magamit. Muna nga kasagara gigamit sa kining mga bugnaw nga lugar ang mga wool sa sheep para ilang himuong salina or jacket to keep them from warm. To keep them from the cold nga weather para mag-warm silang body. Hello? So naay purpose para sa kaayuhan sa uban. Kagaanin mo. Pero kung daotang ta, dili magaan. Ako siya nga istorya nga di maayo para sa ilaha. So sharing, pagtupi. Na mga panahon na tupi sa ato. Na gamiton sila pagtupi sa atong garbo, pagtupi sa atong pamatasan nga di maayo. Gamiton sa Ginoo because mo to tawag shearer. Shearer, nagtupi sa atong kinaiya. Hello? Sugot to sa dili. Hello? Lain-lain ang ginagamit mo. Nang lain-lain ang parlor at ano to, lain-lain nga barber to, because lain-lain po gigamit sino to. Shear our attitude, our character, our crown. What we boasted ang atong ipanginampo. We are not done with this in the topic. Praise Jesus. Hallelujah. Let us pray for His word. Oh, glory and honor and praises to you, God. Thank you for the message about cheering. Na ikaw gay nagatugot nga matupihan ang mga karniro. Ug imo ming mga karniro, Lord. You could